Paano daw ipa-backfire ang CDI? Napakadali. So, gagawin lang natin pinakamadali. So, the higher po to guys, it means mas malakas yung binibigay na kuryente. Alright guys, again, good afternoon po sa lahat. Ito, another request naman to ng mga nagtitiwala sa Pitts Bike. So, first and foremost, shout out po sa Fairy Tale Shop, Brainardly of course. And of course, number 1, Pitts Bike po, Philippines, shout out po. And of course, to our very own BJ Moto, Sir Grismoke, and SJKRT or Sir Goku Ortiz. So ngayon guys, we're already done of showing how to properly install the software ng CDI o yung software ng pagtotono para sa programmable natin. So ito po yung example ng CDI natin na version 3. Yan po ay ang old breed ng Raider Carb. So syempre, may kasama na siyang switch, connector, and of course, ito, software. So again guys, hindi kailangan ang USB kapag nagtotono. One-time use lang po ito, okay? Pag na-install nyo na yung software, kahit wala na to. Pero in case magpapalit kayo ng laptop, ito gagamitin para mag-install ulit. So, since we're already done showing you how to install, at ito po, andito, naka-install na po sa ating laptop yun. Ito, ginawa natin, kanina lang to eh. So, ito, lumabas na po si Pitts Bike Pro version 3. So, ngayon, ang isi-share namin is, paano daw magtono. So, sa lahat po, ECU compared to CDI, napakadali po ng CDI natin. So, ito, mag-show ako sa inyo. So, bubuksan natin. Ayan. So, una natin gagawin, guys, kung mapapansin nyo, naka-off siya. So, kailangan pa din, guys, tulad ng ECU, para mag-connect siya, of course, yung CDI natin, dapat nakakonect sa motor, at saka naka-on yung switch or ignition switch. So, kiklik nyo lang tong switch na to. Ayan. So, pag nakakonect yan, automatic magi-green yan. Okay? So, guys, ito yung graph ng map natin. Okay? So, pero bago tayo pumunta dyan, ito lang pinaka-basic ko ituturo. RPM limit. Kikita nyo yung RPM limit. Nakaset po yan sa 11,000. So, kung gusto nyo yung higher RPM limit, for example, gusto nyo, kung kaya ng engine nyo, 15,000 RPM, eto, lagay natin 15,000. Tapos, click lang natin yung enter para mag-save. So, ngayon, paano mag-graph? Paano mag-mapping? Eto na yun, napakadali. Nakikita nyo yung degree, ignition degree. Nakalinya po siya sa 0. Okay? Which is neutral. Eto, yung ignition degree. Eto naman sa taas yung RPM. Okay? So, anong basis? So, eto guys, mas maganda pa rin meron tayong AFR. Bakit? Kasi at least malalaman natin kung saang RPM po siya lunod or reach. Kasi, it could help naman. Why? So, for example guys, pinaandar na natin yung motor. So, pagdating natin sa 5,000 to 6,000 RPM, ito po, ayan. Highlight natin yan, ito. So, kung dyan banda guys, for example, lunod siya, reach siya. Medyo mas madami yung gas na binibigay. So, pwede natin gawin guys, dito naman sa baba, ito na part, 5,000, dito banda, pababa. Ayan, dito 5,000. Pwede tayo mag-adjust ng graph. Okay? So, the higher po to guys, it means mas malakas yung binibigay na kuryente. Okay? Yan. Pwede lang po ganun. Yung iba, ginagawa namin, ayan, didepende na sa inyo. Kung pagdating naman sa dulo, for example, umabot na kayo sa 9,000 to 10,000 RPM, medyo,
medyo over naman yung ignition or kuryente na binibigay ng CDI, pwede nyo din babaan yung graph. So, pwedeng ganito. Yan. Habang nagpapataas yung RPM, pababa ng pababa. So, pwede po ganun. Ako naman po, meron akong ibang way para magtono. Okay? Kasi etong graph na to, guys, kung mapapansin nyo, may number ding lumalabas sa taas. So, for example, ito 20. Ito yun eh. Ito yun, di ba? 5,000 RPM, ito. 5,000 RPM, 13. Kung itataas ko to, guys, tumataas din yung value. So, para sa akin, mapadali. Pwede ko siya gawing, eto, magig 28 yan. Ayan. Tapos, hanggang dito, gawin nating 20 lang. Ayan. So, nagbago din sa 11,000 RPM, di ba? Ito yung 20 na nilagay natin. So, pagdating dito sa taas, guys, interpolate lang natin yan. Click ng I. Automatic. Magbabago din to. Okay? So, kung ano yung number na lalabas sa taas, same din po yung magbabago ng graph. So, 2 options para magtono. Pwede kayo sa taas, pwede din sa baba. Ako, mas madali kasi sa akin yung number kumpara sa graph. At saka yung iba naman, gusto naman sa graph. Okay? So, ito isi-share na lang din namin kasi paano daw backfire ang CDI? Napakadali. Yung backfire po natin is cutting of ignition. So, putol-putol yung ignition, kaya pumuputok yung motor. So, gagawin lang natin, pinakamadali. For example, gusto nyong pumutok sa 8,000 RPM or pinaka-safe na lang natin, lagay natin 5,000 RPM. Okay? Pinaka-safe ito. Ito, di ba 0 to guys, kumbaga neutral. So, pagdating ng 5,000, gagawin ko, ibababa ko to. Okay? Kumbaga, mas babawasan ko yung binibigay na kuryente. Tapos, ito naman sa 5,500 pataas, pagdating naman ng 6,000 baba. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito naman sa graph, naging negative 18 siya. Tapos 20 naman, may kuryente at negative 20. Kumbaga, nangyayari dyan sa firing ng kuryente, putol-putol. Kaya may backfire. So, ganun lang po yung concept. So, trial and error na lang kayo kung saan po mas magandang RPM yung putok at saka kung saan kayo satisfy. Tips na lang din. Kung gusto nyo yung mas malakas na apoy, okay, dagdagan nyo yung gas niya. So, doon na kayo mag-adjust ng carburetor nyo, which is main engine. Pero kung gusto nyo malakis yung putok or masakit sa tenga, di ganun karami yung gas. Sakto lang. So, ayan guys, nasa sa inyo na po kung saan kayo satisfied. So, practice and practice lang. Kahit po kami, hindi po namin to natutunan in one day o kahit isang buwan na pag-aaral. Talagang it take time, it took us a lot of time po bago po namin nakuha yung kiliti ng bawat motor at paano magtono. So, again guys, ito po, version 3, Pitts Bike Programmable. Hopefully, nakatulong po sa inyo paano mag-install at saka paano po yung basic na pagtotono ng Pitts Bike version 3. So, yun po guys. Hopefully, again, nakatulong po. Shoutout again kay BJ Moto. Please follow BJ Moto po para sa mga updates, especially on Pitts Bike products. Have a great day guys!